Magre-react tayo dito sa video nitong si Karen Davila. In-interview niya itong si Erwin Tulfo. At isa dito sa mga highlights na itinanong nitong si Karen Davila ay sinabihan niya si Erwin Tulfo, paano namin kayo mapagkakatiwalaan dito sa investigasyon ng flood control anomalies dito sa korupsyon ng flood control na ikaw po ay kaibigan nitong si House Speaker Martin Romualdez. Parehas naman silang taga-Lakas, no? At dati itong si Senator Erwin ay nandoon sa Kongreso, no? Kasama niya itong si Martin Romualdez. Ang tanong ni Karen Davila, kapag ito ay aabot itong investigasyon na ito kay Martin Romualdez, ano ang gagawin mo? Di ba? Siyempre magtataka tayo eh. Yan nga ang mga sinasabi ng taong bayan na walang patutunguhan itong investigasyon na ito, kahit nga sasabihin nyo this is for aid of legislation, pero nakaabang kasi yung taong bayan eh, nakatutok doon sa Senate of the President, no? Sa mga Blue Ribbon Committee hearings ninyo. Na sana itong investigasyon na ito ay malaman ng taong bayan na meron talagang aamin, mapanagot na diyan po galing ang simula ng korupsyon. Yun ang hinihintay ng taong bayan eh. 'Di ba? Pero talagang may na-observe ang taong bayan sa Senado. Ano ba yung na-observe? Noong pinalitan na si Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee, para namang parang iwan ko lang kung kahit nga binabanggit ang pangalang Zaldico at Martin Romualdez, pero parang there is something holding back na parang hindi talaga matumbok ba? Meron na ngang nagsabi na naghatid sila ng pera sa bahay ni Martin Romualdez. Merong nagsabi na nagbigay kami ng commission kay Zaldico. Pero wala namang response ang Senado. 'Di ba? Walang response, parang kulang, nakukulangan talaga ang taong bayan. Ito panoorin po natin itong interview ni Karen Davila patungkol dito. Play. Since you are or were perceived to be close to the speaker, paano ka mapagkakatiwalaan ng tao na hindi nyo or hindi mo ihihinto ang hearing kung aabot na to sa speaker? Well, I used to work with the speaker, pero sometimes yung sinasabi, then we're in the same party. Pareho kaming Lakas, di ba? Sino ba nagsabi? Somebody said na yung loyalty to the party ends when loyalty to the people begins, di ba? So, hanggang doon. Sinabi mo yan, no? Sana naman gawin mo in reality. Kasi parehas silang taga-Lakas. Sabi niya, dapat loyal tayo sa partido natin. Pero kung aabot na ito sa ganito, na taong bayan na po ang natatapakan, parang sinabi ni Erwin na kakampi na niya ang taong bayan. Kakampihan niya ang taong bayan. Sana gawin mo yan kasi ang nangyari, ang kay Marcoleta, ito yung na-observe ko ang kay Marcoleta na purpose na nandyan siya sa Blue Ribbon Committee ay talagang tinutumbok niya kung sino ang mastermind dito. Pero dito kay Lacson, wala lang, basta lang kay makatanong sila. Kung wala, parang hindi ito aabot sa mastermind. Di ba? Yun ang kaibahan eh. Yun ang na-observe ng taong bayan. So ikaw, Erwin Tulfo,
Di ko lang alam kung mas okay sa'yo na hindi ito aabot sa mga mastermind nila. Hindi ito aabot, o pangkahan na tayo, hindi ito aabot kay Zaldico at ni Martin Romualdez. Yun ang pananaw ko ha. Sarili ko tong opinion. Sa tingin ko, ayaw mong aabot ito sa mga mastermind. Okay? Kasi kahit bali-balintungin mo itong usapan na ito, papunta talaga ito kay speaker at ni Zaldico. Sa ngayon, ang mga question, mga small fish, kung tutuusin, ang dami pa niyan eh. Ang daming mga diskaya, mga contractors, ang daming mga district engineers, mga DE Alcantara. Marami yan sila. Hindi lang si Alcantara, hindi lang si Bryce, hindi lang si Diskaya. Ang dami pa, kung tutuusin. Ang sa atin dito, ang gusto ng taong bayan, merong mapanagot na isang tao na siya yung dahilan na nasimula itong korupsyon na ito. Kasi hindi man ito mangyayari kung ito mga projects na ito, hindi ito lumusot in the first place. Patuloy pa tayo. Una lang yun. Kasi people are clamoring. I mean, a lot of money was stolen. Diba? Kahit na magkaibigan tayo, kung involved ka dyan, di naman yata tama. You have to return it. Diba? Wala kang poprotektahan? Why will you protect those people's money? That's my money, Karen. Your money too. Hindi naman nila pera yun. Okay lang kung pera lang, ninakaw nila. But from everybody. Hindi mo po protektahan si Martin Romualdez. Sinabi mo yan ha. Hindi mo po protektahan. Tatandaan yan ng taong bayan. I mean, from the poor, di ba? And kilala kami magkakapatid na pag mahihirap ang inapi mo, it's something. Kahit kaibigan kita, pag inapi-api mo yung mga mahihirap, mag-aaway tayo. Sige. By the time na maglilink, ito ha, may si Orly, okay? Yung bagong witness na lumitaw, nabanggit yung Martin Romualdez. Awayin mo na si Martin Romualdez, siguro. O hindi mo pinagkakatiwalaan si Orly. Dalawa lang yan eh. Kasi kung totoo kang nagserbisyo sa taong bayan, Erwin Tulfo, tatanungin mo si Orly, magbigay ka nga ng ebidensya. Yung mafe-feel talaga namin na totoo yung mga pinagsasabi mo na nagdala kayo ng pera papunta doon sa bahay ni Martin Romualdez, yung group chat na sinabi ninyo, interesado kami niyan. Diba? Tulungan nyo itong si Orly. In that way, kapag tulungan niyo itong batang ito, itong Marines na ito, hindi pala ito bata itong Marines na ito, malalaman nyo kung siya ay nagsisinungaling o hindi. Doon. Pero kaso, hindi namin nakita yun na pinagbigyan yun ng importansya itong si Orly doon ako duda Dapat, kung sino yung resource person, kung sino yung witness, put your full attention to that. Okay? Full attention. Tapos, malalaman nyo yan kung siya ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo by questioning, the art of questioning. Magbigay kayo ng mga supporting questions na, heto, nasabi mong, yan ang kulang sa inyo the art of questioning pumunta kayo kay Martin Romualdez, mga anong oras? Sino ang nagre-receive? Meron naman, di ba? At that time, anong kulay ng damit niyang sinuot niya? Baka may makuha pa kayo mga CCTV ba na totoong dumaan sila dyan? Or kung wala man, expire na yung mga CCTV, saan kayo nagpagasolina at that time? Para matanong-tanong ninyo ang kanyang takbo ng kanyang para kung totoo yung consistent yung mga pinagsasabi niya,
sa investigasyon ninyo, kinuha nyo yung kanyang istorya, tapos nagtanong-tanong kayo kung sino yung pwede nyong tanungin kung totoo ba yung, consistent ba yung storya niya, and that's the time we conclude if he is guilty or not. Pero wala kayong effort na nakita namin, parang pagkatapos ni Orly, question and answer, parang hindi credible, parang ano ganyan. Hindi. You cannot judge a resource person or a witness na credible siya or not, sa isang araw lamang. You have to follow up questions, more questions. Obserbahan niyo kung yung mata, yung body language niya, lahat na, obserbahan niyo. Pero wala kami nakitang ganyan, Erwin. 'Di ba? So kulang. Kaya hindi namin nafe-feel na gusto nyo talagang papunta ito sa mastermind. I'm not saying na ninakaw nila. Wala pa tayong evidence. Pero nag-iimbestiga tayo. That's the point here. We want the truth. Unfortunately, yung tanong mo sa akin una, do you believe ito mga witnesses ngayon, mga resource persons? They're holding back eh. Lahat sila eh. Diskaya, Bernardo, Bryce Hernandez, they're holding back. Hindi naman. Kung they are holding back, wag kayo mawala ng pag-asa na parang i-scratch na lang natin itong mga taong to, nagsisinungaling na ito. Baka sabi niyong holding back para mahinto na hindi na ito yung Diskaya. Sinabi ng Zaldico, doon tayo papunta, tungkol dito, Zaldico pala how many times kayo nagbigay? Doon na! Yung nagbanggit ng Martin Romualdez, yung maraming witness resource person nagbanggit ng Martin Romualdez, papunta na doon. Papunta na tayo kay Martin Romualdez, yung investigation, direkta na. Wag na kayong lumihis pa sa ibang mga istorya pa dyan. Pero hindi namin nakita yun. Yung gusto lang nilang palabasin, yung mga tao siguro na may involvement na walang connection sa kanila o wala silang pakinabang. Pero they're holding back, I believe. Pero let's not forget, Miss Karen, when I was interviewed, I think the very first hearing na name should be named, I said, wala tayong dapat santuhin dito. Pero the ICI is already there. Iduduplicate lang namin yung trabaho nila o baka magkaiba pa, mas masama. Why don't we just leave it to the ICI? Kung ako ang tatanungin mo, we'll give all these pieces of evidence that we have on our hands, give it to ICI, and let them do the investigating. Kami siguro, we should just focus on legislation. Kasi, noong 2013, nung mag-hearing ang Blue Ribbon, walang nangyari. Kasi pala, naghanap sila ng ebidensya para madiin si Napoles, etc. Dapat ito ngayon, paano natin ma-prevent? Meron na kami mga measures, may nakita na kami yung pick-up, baguhin natin. Kasi pick-up should be watching all this construction project in the Philippines, ng mga contractors, and how can they watch when they themselves have projects in the government, di ba? Tapos yung insertion sa NEP, tapos yung sa AMLAC, we found out na pati mga casinos involved. Had all this been working, if we have laws na prevent yon sila Bryce Hernandez na magsugal ng pera ng bayan. Mga apelyido nila, mga hindi naman kilala, not related to tycoons or mga billionaires natin, Villanueva, Mendoza. Who the heck are these, di ba? Sana doon pa lang flinag na nila, may dala kang 50 million. Ano ba negosyo ninyo? Hindi. Kasi yan sa casino, income. Pero dapat doon, may responsibility sila na in-inform sana ng AMLAC, hoy AMLAC, meron dito naglalaro, may dalang 50 million. After 1 week, may dala na naman 25 million. Hindi naman siya tycoon, hindi naman siya taga-pogo, di ba? Since you were, yun po ang ating vlog dito is patungkol po ito kay Senator Erwin at ni Martin Romualdez. Kayo mga audience dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Itong si Erwin Tulfo, anong masasabi niyo? Handa ba siyang tulungan ang taong bayan na matuklasan kung sino talaga ang mastermind dito? Is he the kind of senator na tutulungan
ang mamamayang Pilipino na maibalik ang pera ng mga ninakaw ng mga kawatan na ito ng mga politicians. Mag-comment, mag-react, at ilatag nyo inyong argumento at usap-usap tayo sa comment section. Paki-like ha, paki-share para marami po ang makaalam dito sa ating mga balita, no? Para alam ng taong bayan kung ano nang nangyari ngayon sa lipunan. At sa mga ngayon lang nanood sa aking channel, if this is your first time, consider subscribing this channel para updated kayo lagi. Okay? Libre lang yan, walang bayad. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye!